Kung bago ka pa lang po sa aking channel, paki-like na po sa aking video. Malaking tulong po sa aming mga content creators ang like sa aming video. Thank you for watching. Masalamat sa inyo for protecting us, for showing your support sa amin. Alam ko na ang issue ko dapat ay election fraud. Yung panaraya sa ating halalan, nakita ko doon, nandun ang spokesperson ng COMELEC. So alam ko pinaghandaan, nandun ang COMELEC. Siyempre, pagkatapat kami, nilatag ko kagad sa harap ang 6 na USB. May kalapang ko tatlong envelope na nakakapal, plus isang pula. So pinakita ko sa kanila, ready ako. Hindi fake news ang pandaraya sa halalan. Exactly. At doon, napag-alaman ko, di ba, ang sabi, dito ko na lang sasabihin sa inyo, wala na kasi ako social media eh. Dinurbor na yung account ko eh. Yun lang. Anyway, babalik na lang ako. So, side nyo na muna. Nung nandun yung Meta, di ba, nandun yung dalawang official ng Meta? Oo nga. Yung isa pa ulit-ulit na sinasabi, COMELEC. So, alam ko na, ang nagpagurgur sa akin ng COMELEC, si George Garcia yan. Now, ikaw, George, makinig ka. May pinangako ako kay Lisa. Yan. Kay Lisa Marcos. At dadalhin ko yan sa huling antugan ko for as long as hindi ibabayulit ni Lisa Marcos. Isa doon, yung Facebook account ko. Pag tinanggal ni Lisa Marcos yung Facebook account ko, ilalabas ko yung manipulasyon sa Korte Suprema. Dahil tinanggal mo, ilalabas ko yun. I'll give you 3 days. Pag hindi mo pinalik ng 3 araw, by Friday, ilalabas ko yung affidavit ko tungkol kay Lisa Marcos. Sa pandaraya, pandaraya sa Korte Suprema. George Garcia, 3 araw, until Friday. Pag hindi mo pinalik yan, ang Facebook account ko, susulatin ko na actually ngayong gabi ang affidavit ko. I-release ko yan by Friday at the close of business hours alas 5 ng hapon. Pag hindi nabalik ang account ko, ikaw mayayari kay Lisa Marcos. Attorney, kamakailan po ay may mga natagpo ang parapernalya sa Davao. Ano po masasabi niyo po sa mga parapernalya na nasa isang bahay lamang? Sa comment po yun. Alam nyo, pag dinala yung parapernalya ng eleksyon sa bahay, ang papasok sa isipan ko, yung 65 Picos machine na nandun sa bahay ng Smartmatic Technician sa Antipolo noong 2010, natandaan ninyo? Doon sa bahay niya, 65 Picos machines yun. Na pagdating ng nag-inspeksyon, mainit pa mga makina, ibig sabihin ginamit. Natapusan na the next day na to ng eleksyon ha. So, yun ang pumapasok sa isipan ko. Hindi ko na ako nagsasalita tungkol sa ating darating na halalan kasi inaantay ko itong hearing na to. Ready ako. Actually, sabi ko nga sa inyo, pag-upo ko, ang katapat ko si Rex Laudianco, yung director ng spokesperson ng COMELEC. Nilatag ko agad ang 6 na USB ko. Sigurado ako, bakit 6? Isa sa 2010, isa sa 2013, isa sa 2016, isa sa 2019. Hinati-hati ko. Kasi kung sakasakaling tanungin ako, pero hindi matapos, yung year lang na yun. Ayaw kong ipakita yung iba. Kasi makikita nila, mababantayan nila. So, hinati-hati ko yung eleksyon. Plus, may 2 akong master. Kasi, nangyari na yan sa akin dito sa Santo Tomas. Nagbigay ako ng speech. Magbibigay ako ng speech. Ang katapat ko, ang mandarayang BPCRB. Nung binigay ko yung USB, pagbalik, walang laman ng USB mo, binura pala nila. So, wala noon, nagdadala ko ng extra. So, nilatag ko sa harap ko. Pinakita ko kay Director Laudianco, yung spokesperson, handang-handa ako sa'yo. Tapos may dala pa akong 2 staff na bitbit yung mga dokumento. Kung pinagsalita nila ako tungkol sa halalan, ayari si COMELEC. Goodbye, rest in peace. Si George Garcia, number 1 fake news. At napag-usapan nga po ang patungkol sa video ni BBM na nagdodroga. Dapat po ba, since fake news ang gusto nilang talakayin, busisiin at talagang alamin ng Kongreso kung talaga bang totoo, hindi yung fake news at ito po ay matuntukan ng issue na to kasi binuhay po nila ito para maliwanagan na rin ng taong bayan. I think it's in the best interest of everybody na tapusin tong inquiry na to. Yung sa video, pwede naman siguro nilang, well, depende kung tematic ka, kung ipapadala niya yung information. And, well, let's take it from there. Sa susunod na hearing, tingnan natin. Basta ako, I'm always prepared sa issue ng pandaraya sa eleksyon. Kasi, pinag-aralan ko talaga yan ng 14 na taon. O tingnan ninyo, mga kababayan, kung gawa ko lang yung istorya ng dayaan, hindi ako magpapakita doon. Kasi, kakatayin ako ng buhay. On the other hand, USB pa nga lang pinakita ko, umatras na si COMELEC USB pa lang pinakita ko, umatras na. Pero may laman yung USB hindi yung black. Hindi yung black. May laman yun. Mabibigat ang laman doon. Yung 3 makapal na folder, actually ganito makapal smoking gun yun.
99 smoking gun, hindi lang 1 smoking gun, 99 smoking gun. Kumbaga, magbabarilan kami, 99 ang hawak kong baril. Sige, sino gusto makipag-duel sa Comelec? Judge, gusto mo? Mag-duel tayo, 99 yung baril ko. Ikaw, ewan ko. Attorney, how about dun sa atmosphere dahil dati kayong kongresista? Kanina kasi nanonood tayo, napaka-unparliamentary na po nung nangyayari. Especially, noong ito pong si Congressman Abante, para bagang napakadami pong mga sinasabi at hindi pa nagsasalita. No, nang maayos yung mga resource person natin, particularly si Ma'am Joey. Sa atmosphere po at bilang kayo na naka-attend po kanina doon, masasabi niyo po ba na naramdaman niyo po yung tinatawag na chilling effect kanina? Actually, hindi ko naramdaman yun. Kasi nga, siyempre hindi ko naramdaman, umatras si Comelec eh. Oh, umatras ang kalaban ko. Yan ang malinaw. Yan ang isabihin nyo sa buong publiko. Nandun ang Comelec, umatras. OFW ha, pakinggan yung buti sinasabi ni attorney ha, OFW. Umatras ang Comelec eh. Ito na sana yung pagkakataon na magbanggaan tayo. Actually, tuwang-tuwa ako dito sa Sampina. Oh, ito na yung panahon na magbanggaan tayo sa publiko. Maraming nanonood. Mapakita ko yung ebidensya ko ng daya ninyo, Comelec, George Garcia. Mula pa nung 2010 hanggang, sabihin na natin, hanggang 2025. Attorney, Yes. magkasama po tayo ng 3 beses na rally dyan po sa Comelec regarding po sa Smartmatic. Yes. Ano po, wala na po ang Smartmatic ngayon. So, may nakikita pa rin po kayo posibilidad na magkadayaan sa transmitting po, pagkatatransmit ng mga... Itong George Garcia na ito, madaldal to. Kuya, andito na sila Joey, sila Jose. Answer. Andito na sila, Sige guys. pa next. Tuloy. Sabi ni George Garcia, yung QR code sa resibo ninyo, pwedeng i-verify doon sa makina. Tinanggal yan ngayon. Wala na. Hindi na mabiverify ang QR code sa resibo. Ibig sabihin, dadayain talaga itong eleksyon na to. Sir, siguro, Hindi pwede. Hindi last na question sir. Paano tayo makasigurado sir na ligtas po yung mangyayaring eleksyon? At ano yung habol natin kung sakaling may dayaan? Walang ligtas na eleksyon sa panahon ni George Garcia. Karulin ko yan. Walang ligtas na eleksyon sa panahon ni George Garcia. Kung gusto mo, George, pumunta ka doon sa hearing, doon tayo magbanggaan. Sir, sa dayaan may... Talaga yan kay George Garcia. Hindi lang to give justice to Atty. Respicio. Ikaw, George, pumunta ka doon sa house. Doon tayo magbanggaan. Ilalatag ko yung ebidensya ko. And pag napatunayan ko yung daya ninyo, bumaba ka, Chairman. Wala ka silbi. Yun. Anyway, pag ako naman napatunayan mong nagsisinungaling, pwede ba ko itakulong? Pwede na. Friday, 5 p.m. Friday 5 p.m. George, pag hindi mo binalik ang account ko sa Friday 5 p.m. Preskon ka sir. lalabas ko. Preskon ka sir. Atawag ka preskon sir. Hindi. Ipa-file ko yun. Yung affidavit na yun. Samahan namin, Ipa-file sir. ko. Samahan ka namin. Hindi ka namin samahan sir. Huwag na. Kasi hindi ko ipa-file dito. Ipapadala ko sa Amerika. Ipapadala ko sa Amerika para doon ibulgar. Hindi ako pumunta doon. Ipapadala ko. Email lang naman yan eh. I-scan ko ng email ko lang. Basta George, sasampalin ka ni Lidia Marcos na. Ayaw mo sampalin, ibalik mo yung account ko. Ibalik mo na yan, George Garcia. Banat natin ilisa ulit. Isang banat ulit. Ay, gusto ko nga ganyan eh. Adi, ito mana to. Nasaan ka ba ngayon? Isang banat ulit. Lisa, nasaan ka ngayon? The biggest proof na wala siya rito nung nag-meeting si Exec. Defense Secretary ng Amerika rin dito. Wala siya doon. Wala nga. So, tanong ko, nasaan si Lisa Marcos? Proof of life.